Okay, kamusta mga ka-Pinoy Prepper? Ito, mag-quick workout lang tayo ha. Ayan, so medyo blur natin yung mga Felix Dakat. Felix Bakat. Okay, baka ma-flag tayo ni Lolo YouTube. Ito yung favorite na exercise ko pag medyo gipit ako sa oras. Ito tinatawag na overhead press or something. Kalimutan ko yung tawag, pero para sa ano to, sa shoulders, especially sa front delts. Yan, yung front shoulders. Meron na rin tama yan sa upper chest. Ayan, so medyo pagpasensyahan nyo na yung form ko dyan ha. Yung ginagawa ko yan, tingin ko okay naman yung form ko. Kaya lang, ngayong nakikita ko sa recording, parang medyo lumiliad ako ng konti. Pero kinukulang ako sa oras niyan mga kapatid. Siguro mga 20 minutes lang ako sa gym niyan. Yan, so kala mo laki talaga oh. Salamat sa lights. Ayan oh, medyo umuputok-putok yung bicep natin dyan. Yabang oh. Ayan. So ayan mga kapatid, medyo pahinga tayo konti and then dadagdagan pa natin yan. Nagsimula tayo sa 40 pounds. Actually magaan pa yan pero syempre baby steps. Ayan, so I think 40 pounds ulit yan. Ayan, medyo takpan natin si Felix Bakat. Ayan, so overhead press again para yan. May tama rin yan sa likod mga kapatid. May konting tama yan sa likod, konti lang, lalo na yung eccentric movement or yung pagbaba. May tama yan sa medyo sa rhomboids and some upper back muscle. Pero ang ano niyan, shoulder, may tama na rin yan sa side delts, no? So medyo bibilog yung shoulder niyan pag madalas kayo nag-overhead press, ha? Yan, so kabilaan, medyo nakaliad ako niyan. Pero dapat pag ginagawa nyo yan mga kapatid, no? Talagang kailangan medyo engage yung core nyo at medyo suportahan nyo yung likod nyo. At kung medyo mabigat ang i-overhead press nyo, minsan kailangan nyong gumamit ng tinatawag na back brace, no? O yung lifter belt or ano yun, tama ba yung tawag ko na yun? Ewan ko, basta yun. Ayan, so yan oh, kala mo laki talaga oh. Yan ang tinatawag na downward lighting, no? Medyo lumalaki yung muscle nyo pag maganda ilaw. Ayan, medyo takpan ulit natin si Felix Bakat at baka ma-flag tayo ni YouTube na naman. Ayan na naman. So 35 ito mga kapatid. From 40 lumipat tayo sa 35 or 40 yata ulit ito. Kahapon lang to mga kapatid Ayan oh. Ayan, so overhead press. Ayan, medyo hirap na ako dyan. So ang rep range ko naglalaro from 9 to 14. Madalas 12. Yan, for ano yan, for strength at the same time muscle building. Okay? Minsan naman nag-high reps ako, meaning siguro mga 15 reps yung pang warm up lang or kung medyo kulang ako sa tulog, nag-high reps ako, smaller weights para lang to get the blood flow going. Ayan. So, yan, pwede nyong gawin yan. So, yung time ko niyan sa gym medyo gipit kasi magtatrabaho ko niyan tapos medyo na-late ako ng gising. So medyo ano lang, 20 minutes, 25 minutes lang. Pero kinompress ko na tong video na to 7 minutes. O yan, okay. Ano ulit to? Overhead press ulit mga kapatid. Ayan, siguro mga 30 pounds na yan. So kita nyo. Isa pang mali kong nakikita ko rito mga kapatid na huwag nyong gagawin is yung pag nag-overhead press kayo, huwag nyong ilalockout yung elbows nyo. So may mga times na naglalockout ako ng elbow. Huwag nyong tutularan yun. Hindi siya good practice, okay? Pero again, gahul ako sa oras and note to self na rin na always prioritize proper form. Mother, father, okay? So, yung tutularan yung mga mali ko dyan, ano nyo na rin, medyo i-criticize nyo na rin, i-critic nyo na rin yung form. And like I said, medyo subconsciously napapaliad ako, so hindi yan maganda sa back, no? So kailangan controlled straight body pero hindi masyadong liad. Priority pa rin ito kasi is shoulders, no? So pag lumiliad ka, napupunta yung priority sa upper chest, pero sacrifice naman yung back mo kasi nakatayo ka So pag lumiliad ka, nagbubuhat ka ng mabigat na bagay, medyo na sobrang stress sa lower back. So medyo may pagkakamali ako dyan. Pero yan oh, papogi oh, ha? Kala mo laki talaga I think magba-bicep na ako nito. Tama ba? I think I'm gonna go for biceps here. Hindi. Okay. Biceps. Biceps na ako niyan. So, ang ginawa ko lang na workout, yung tinatawag ko na show muscles lang, lalo na pag gahul ako sa oras, tapos I need to work out.
kino-combine ko ang overhead press and bicep curls kasi yun yung mga show muscles, no? Pag naka-t-shirt ka, unang napapansin ng mga tao is yung upper chest, bicep, shoulder, no? And then syempre yung tricep na rin, pero hindi na ako nag-tricep nito. Mahilig ako sa antagonistic muscles pag nag-workout ako, meaning kung ibang tao ginagawa nila chest tricep, ako ginagawa ko chest bicep. It just works for me. Kung sa tingin niyo mas maganda yung chest tricep, back biceps, nasa sa inyo na yan. So yan, medyo yung form ko kinokontrol ko pa rito, no? So medyo magaan to mga kapatid, siguro mga 35. Nakakapag-curl na ako ng 40, kaya lang ayokong puwersahin yung sarili ko dito. So 35 pounds tayo. Ayan, so controlled. Make sure na hindi gagalaw ang inyong shoulder at elbow, naka-fix lang. So ang gumagalaw lang is yung fulcrum ng joints nyo sa elbow, pero hindi aangat yung yung arm. So medyo nagde-deviate ako sa form, pero again, nagmamadali ako niyan. So pero no excuses. Bad form is bad form. Pakikritik na lang, At itong ginagawa ko para rin to sa sa forearm. So kung pansin nyo sa eccentric o sa pagbaba, tinutwist ko, tapos parang tinutwist ko pababa and pabalik. Gusto kasi parang may tama na rin yan sa wrist or sa forearm. Okay, so ayan lang, ganyan lang ang minimalistic training pag medyo wala tayong sapat na oras. Okay, so ganyan lang ginagawa natin sa gym. After nyan nag-abs yata ako pero pag wala akong masyadong oras, lagi ko sinasabayan overhead press and then bicep curls. Okay, so kayo, ano bang go to quick workouts nyo? Nagsa-cycling ba kayo? Nagja-jogging? Nagpo-push up? Calisthenics? Whatsoever? Ako pag may time ako, full body workout, full split. Pero like this, medyo gahol ako sa oras, so pinag-combine natin ng overhead press and bicep curls.